Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 4, Week 3. Mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin ng pamayanan. Basahin ang mga pangungusap. Tukuyin kung ito ay katangian ng mabuting kapitbahay o hindi. Itinatapon sa tamang tapunan ang mga basura. Mabuting kapitbahay. Nginingitian ang kapitbahay kapag sila ay nagkikita. Mabuting kapitbahay. Ipinaparada ang sasakyan sa tapat ng gate ng kapitbahay nang hindi nagpapaalam. Hindi mabuting kapitbahay. Binabati ang bagong lipat na kapitbahay. Mabuting kapitbahay. Ipinagpapaalam sa kapitbahay kung may gaganapin na pagtitipon sa inyong bahay, lalo na kung ito ay gaganapin sa labas. Mabuting kapitbahay. Hindi pinapansin ng kapitbahay kahit sila ay may emergency. Hindi mabuting kapitbahay. Nagpapatugtog ng malakas kahit malalim na ang gabi. Hindi mabuting kapitbahay. Hinahayahan lang na tumahol ng tumahol ang iyong alagang aso. Hindi mabuting kapitbahay. Ikinukwento sa ibang kapitbahay ang buhay ng iba, pang kapitbahay. Hindi mabuting kapitbahay. Nagmamalasakit sa kapitbahay. Mabuting kapitbahay. Sumulat ng 5 alituntunin na sinusunod nyo sa loob ng inyong tahanan at 5 alituntunin rin na sinusunod nyo sa paaralan. Alituntunin sa tahanan. Umuwi ng maaga. Hugasan ang mga pinagkainan. Huwag magpupuyat. Tapusin ang mga takdang aranin bago hawakan ang cellphone. Bawal manood ng TV kapag may pagsusulit. Alituntunin sa paaralan. Huwag tayo ng tayo. Gumamit ng po at opo. Makinig sa nagsasalita. Itapon ang kalat sa tamang tapunan. Gumawa ng tahimik. Basahin ang kahulugan ng mga salita. Hanapin at bilugan ang salita. Isulat ito sa patlang pagkatapos ng pangungusap. Mga panuntunan o batas na kailangang sundin upang magkaroon ng kaayusan ang isang lugar. Alituntunin. Isa pang salita para sa alituntunin. Batas. Kalagayan o sitwasyon. Kapakanan. Katahimikan o katiwasayan. Kapayapaan. Kalapit bahay o katabing bahay. Kapitbahay. Tumutukoy sa mga taong naninirahan sa isang komunidad. Mamamayan. Tumutupad sa mga utos o bilin. Masunurin. Isang unit na panlipunan na mas malaki sa tahanan o pamilya. Pamayanan. Kaugnay na paksa bilang isa, pagtukoy sa mga alituntunin ng pamayanan. Hindi lamang sa ating mga tahanan at sa paaralan mayroong alituntunin na dapat tayong sundin. Gayon din sa ating pamayanan ay mga alituntunin o batas na dapat sundin ng mga tao upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Narito ang ilan sa mga alituntunin sa pamayanan
na dapat nating sundin. Itapon ng basura sa mga basurahan. Ikulong ang mga alagang aso at pusa. Sumunod sa mga batas trapiko. Huwag gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Bawal ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Bawal ang hindi maayos na pag-uugali gaya ng pag-ihi sa kalsada, paninigarilyo, pagkakalat at iba pa. Pagpapatupad ng paglilinis ng tapat ng bahay. Bawal ang pagsusugal. Bawal ang pagpapatugtog ng malakas o pagbivideoke sa gabi. Bawal maglagi sa kalsada ang menor de edad. Ang mga alituntunin na ito sa pamayanan ay may kaakibat na kaparusahan para sa mga lalabag. Kung ang lahat ng tao ay susunod sa mga alituntunin na ito, makakamit natin ang kaayusan at kapayapaan ng ating pamayanan. Gaano ka kadalas sumunod sa mga alituntunin sa pamayanan? Lagyan ng check ang iyong sagot. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Palagi, madalas, bihira, hindi kailanman. Pagtawid sa tamang tawiran. Nakikiisa sa mga programa ng pamahalaan. Hindi nagkakalat sa kalsada. Naglilinis ng tapat ng bahay. Hindi nagvi-videoke o nagpapatugtog ng malakas kapag gabi na. Pagsakay sa tamang sakayan. Hindi naglalagi sa kalye, lalo na sa gabi. Hindi naninigarilyo o umiinom ang mga magulang sa kalye. Hindi nagsusugal ang mga magulang. Buuin ng graphic organizer. Sumulat ng 4 na alituntunin na kayang-kaya mong sundin sa araw-araw. Mga alituntunin sa pamayanan. Para sa mga posibleng sagot, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pagtawid sa tamang tawiran, hindi paggala sa kalye sa ika-11 ng gabi hanggang ika-4 ng madaling araw. Hindi pagpapatugtog ng malakas lalo't kung gabi na. Kaugnay na paksa bilang 2, mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin ng pamayanan. Kung mayroong mga alituntunin sa ating tahanan, paaralan at pamayanan, kinakailangan ng mga tao na sumunod sa mga ito. Kung ang lahat ng mga mamamayan sa isang pamayanan ay marunong sumunod sa mga alituntunin o batas, siguradong makakamit nila ang kaayusan at kapayapaan. Ano-ano nga ba ang katangian ng isang mabuting tagasunod ng mga alituntunin sa pamayanan? May respeto sa kanilang leader at mga kapwa tagasunod. Responsable sa kanyang mga ginagawang aksyon. May matalinong pagdedesisyon. Masunurin sa mga batas at sa mga namumuno sa pamayanan. Sumusuporta sa mga batas ng pamayanan na naglalayon ng kapayapaan at katahimikan. Isulat ang salitang masunurin kung ang pangungusap ay katangian ng isang mabuting tagasunod at pasaway naman kung hindi. Sumusunod sa batas at sa mga namumuno sa pamayanan. Masunurin. Nagrereklamo kapag may alituntunin na dapat sundin. Pasaway. Sumusuporta sa mga batas ng pamayanan na naglalayon ng kapayapaan at katahimikan. Masunurin. Sumusunod lamang kapag may nagbabantay. Pasaway. Nirerespeto ang leader ng pamayanan paminsan-minsan. Pasaway.
pinipili lamang ang mga taong nirerespeto. Pasaway. Responsable sa kanyang mga ginagawang aksyon. Masunurin. May respeto sa kanilang leader at mga kapwa tagasunod. Masunurin. Nakikinig sa payo ng mga matatanda kung nais niya lamang. Pasaway. May matalinong pagdedesisyon. Masunurin. Sumulat ng isang pangako na ikaw ay magiging isang mabuting tagasunod ng mga alituntunin sa pamayanan. Ako si Patlang, na nangangakong patlang. Ilalakip ang lagda ng guro, ng nanay, ng tatay at ang iyong lagda. Kaugnay na paksa bilang 3, mga kabutihang dulot ng masunuring pagsunod sa mga alituntunin ng pamayanan. Bakit nga ba may batas o alituntunin ang isang pamayanan? Noong una pa lamang ay may mga batas ng sinusunod ang bawat pamayanan. Simple lamang ang mga batas noon at ito ay ginawa para sa kaligtasan ng mga tao. Sa panahon ngayon, ang batas ang gumagabay sa atin upang matiyak ang ating seguridad at masiguro na ang ating karapatan ay di abusuhin ng ibang tao. Ito ay gumagabay sa atin upang maging sibilisado tayong mamamayan. Upang malaman din natin kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin. Kung walang batas, kahit ano lamang ay gagawin ng tao, kahit ito pa ay makakasama sa kanyang kapwa. Ano ang naidudulot ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan? Una, nagkakaroon ng kaayusan at katahimikan o kapayapaan ang pamayanan. Nagiging malinis ang paligid, maraming buhay ang maliligtas sa pagsunod sa mga batas trapiko. Magiging responsable at disiplinadong mamamayan ang mga tao. Magkakaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa at maiiwasan din ang di pagkakaunawaan, lalo na sa mga magkakapitbahay. Tingnan ang mga larawan. Piliin ang larawan na magreresulta ng kabutihan sa pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol dito. Kung hindi naman, ipaliwanag kung bakit. Unang larawan. Posibleng sagot, ang pagtatapon ng basura kahit saan ay nagdudulot ng karumihan sa lugar. Ikalawang larawan. Ang pagtawid sa tamang tawiran ay pag-iiwas sa aksidente. Sumunod na larawan. Ang pagvi-videoke kahit gabi na ay nagpapakita ng hindi pagrespeto sa mga kapitbahay. Ito ay oras na ng pahinga, kung kaya't dapat ay maging matahimik na ang paligid. Sumunod na larawan. Ang paninigarilyo at pag-inom sa kalye ay maaaring magresulta ng kaguluhan. Sumunod na larawan. Ang pagwawalis sa tapat ng bahay ay nagpapakita ng pagkakaroon ng disiplina at pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Sumulat ng 5 kabutihang dulot ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Mga posibleng sagot, nagkakaroon ng kaayusan at katahimikan o kapayapaan ang pamayanan. Nagiging malinis ang paligid. Maraming buhay ang maliligtas sa pagsunod sa mga batas trapiko. Magiging responsable at disiplinadong mamamayan ang mga tao. Magkakaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa at maiiwasan din ang di pagkakaunawaan lalo na sa mga magkakapitbahay. Tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay alituntunin o hindi. Tapat ko, linis ko.
Alituntunin. Pagtawid sa pedestrian lane. Alituntunin. Pagbaba sa jeep kahit saan ang gusto. Hindi. Pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Alituntunin. Hindi na nagkakantahan sa videoke kapag gabi na kahit may okasyon pa. Alituntunin. Pwede pa rin sa labas ng bahay ang 17 taong gulang kahit 11 na ng gabi. Hindi. Pag-iinuman sa kalye. Hindi. Pwede ang manigarilyo kahit saan. Hindi. Pagparada ng sasakyan sa tamang lugar. Alituntunin. Pagsusugal sa pampublikong lugar. Hindi. Ano ang dapat nating gawin sa mga alituntunin sa mga pamayanan? Dapat nating sundin ang mga alituntunin sa pamayanan. Bakit dapat sundin ang mga ito? Ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay may kabutihang dulot. Magkakaroon ng kaayusan at kapayapaan ang ating pamayanan. Ano ang ugaling ipinakikita sa pagsunod sa mga alituntunin? Pagiging masunurin. Isulat kung ang mga sumusunod na alituntunin ay pangkalinisan, pangkapayapaan, paggalang sa karapatan o pantrapiko. Pagtatapon ng basura sa mga basurahan. Pangkalinisan. Pagparada sa tamang lugar ng paradahan. Pantrapiko. Pagtawid sa tamang tawiran. Pantrapiko. Hindi paggamit sa mga ipinagbabawal na gamot. Pangkapayapaan. Bawal ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Pangkapayapaan. Bawal ang hindi maayos na pag-uugali. Paggalang sa karapatan. Pagpapatupad ng paglilinis ng tapat ng bahay. Pangkalinisan. Bawal ang pagsusugal. Pangkapayapaan. Bawal ang pagpapatugtog ng malakas o pagvivideoke sa gabi. Paggalang sa karapatan. Bawal maglagi sa kalsada ang mga menor de edad. Pangkapayapaan. Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. Sundin ang mga alituntunin sa pamayanan. Tama. Huwag suportahan ang mga proyekto o programang pangkaayusan ng pamahalaan. Mali. Dapat tayong maging masunurin sa mga alituntunin. Tama. Iwasang magkalat kahit saan. Tama. Maraming kabutihang dulot ang pagsunod sa mga alituntunin. Tama. Walang kaayusan ang isang lugar kung hindi tayo susunod sa mga batas trapiko. Tama. Ang pagsunod sa mga batas ay paggalang sa karapatan ng ibang tao. Tama. Ang mga batas ay gumagabay sa atin upang tayo ay maging sibilisadong tao. Tama. Maayos ang isang pamayanan na walang sinusunod na batas. Mali. Maiiwasan ang di pagkakaunawaan kung susunod tayo sa batas. Tama.
Para sa inyong taktang aralin, mag-isip ng isang alituntunin sa inyong pamayanan na nais mong ipatupad.